Itatayo ang power plant sa bayan ng San Manuel, Isabela matapos makumpleto ang konsultasyon sa mga barangay kaugnay ng proyekto na itinuturing nilang pinakamalaking investment. Ayon kay San Manuel Mayor Faustino UD IV, ilalagay ang planta sa itinalagang industrial zone ng bayan alinsunod sa naprobahang comprehensive land use plan na inaasahang magdudulot ng cascading effect o pagpasok ng mas maraming industrial business dahil sa mas maaasahan at sapat na supply ng kuryente. Pakikinabangan nito ng publiko sa pamamagitan ng job generation para sa mga residente kung saan inaasahang tataas ang kita ng lokal na pamahalaan mula sa buwis na babayaran ng power plant. Tinutulak din ng mga proponents ang pakikipag-ugnayan sa Isabela Electric Cooperative 1 upang hindi na dumaan sa national grid ang kuryenteng ibebenta ng planta. Layunin nitong maiwasan ang dagdag singil at mapababa ang gastos sa kuryente ng mga consumers sa lalawigan. This year, ang pinaka-exciting po na magiging mga programa namin ay meron kaming dadating na isang malaking investor na magtatayo ng bagong power plant na dito sa bayan po ng San Manuel. Tapos na actually yung consultation sa mga barangay, additional po yan, pwedeng maging tulong po sa ating mga kababayan dahil unang-una, hopefully, pag dumating yung power plant, magkaroon ito ng cascading effect na makahikayat pa po tayo ng mga industrial na negosyo. Kasi natapos na po yung comprehensive land use plan ng bayan ng San Manuel. At dun po sa industrial zone na yun malalagay itong power plant na ito. Yun yung isa sa mga pinakamalaki at pinaka-exciting po na investment. Yung power plant, well, first of all, yung job generation. Yun yung pinaka-immediate. Pangalawa, na tinutulak namin o nakikiusap kami sa kanila na makipag-usap sa Iselco na wag nang dumaan sana sa national grid yung kuryenteng ibibenta para hindi na mag-on top yung kasi usually yan may dagdag ka pa dun sa national grid kahit galing dun sa sariling lugar mo yung kuryente. Pangatlo, locally yung mga proponents ng power plant ay more than willing to, halimbawa, yung street light kung asan yung barangay na nasan sila. Pwede kami makitap doon, hindi na lang kami sisila. Yung mga ganyan. Pero ang primary dyan is, of course, yung job generation tapos yung magiging income ng munisipyo because of taxes. Samantala patuloy rin ang pagpapaunlad ng iba pang proyekto sa bayan, kabilang dito ang 3 pickleball court na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan bilang dagdag na pagkakakitaan ng barangay at munisipyo. Bilang ito ay programa ng gobyerno, bukas ito araw-araw mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon para sa publiko, government officials at uniform personnel gaya ng pulis, militar, BFP at DepEd mula sa iba't ibang bayan. Sa aspeto naman ng turismo, kasalukuyang itinatayo ang events place at jogging area sa border ng San Manuel at bayan ng Rojas na inaasahang magiging bagong pasyalan ng publiko. Iban po doon sa kasalukuyang tourist attraction namin na Las Regnant sa bayan po ng Nueva Era ay meron po unang-una yung munisipyo ng San Manuel. Kami lang po ata yung munisipyo na nagpapatakbo ng sariling pickleball court. Kung familiar kayo dun sa pickleball, meron po kaming 3 court ngayon na pwedeng magpunta yung mga tao at maglaro at ito po ay nagiging income ng barangay at ng munisipyo. Pero dahil ito po ay proyekto ng gobyerno, every 1 until 3 p.m. araw-araw, lahat po ng government officials mula po sa lahat ng bayan, lahat ng uniform personnel like PNP or military or ating mga BFP, lahat po ng DepEd from all municipalities, welcome to play, libre. Pwede po silang pumunta doon sa Nueva Era Pickleball Court namin. Pangatlo, doon din po sa tourism aspect, sa Barangay Nueva Era may nagko-construct din po ng bagong events place, saka parang jogging place sa border po ng bayan ng San Manuel at bayan po ng Rojas. Sa kabuuan, ang power plant ang magiging susi sa mas mabilis sa pag-angat ng ekonomiya ng San Manuel at sa mas malawak na pag-unlad ng lalawigan ng Isabela. Para sa IFM News, ako si Idol Showy Gagarin. Idol! IFM News.